Hello, Leo, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card po ni Leo, we have King of Summer. Ayan. So, mukhang it's either ikaw ito na mag embody ng energy ni King of Summer or maybe you are dealing with someone na katulad ni King of Summer. Po pwedeng, kung hindi ikaw ito, po pwedeng yung person mo ito, 'di ba? Na someone na very romantic, someone na very mabait, mapagkakatiwalaan, talagang buong puso 'no, yung pagmamahal sa person. Kung kunyari ikaw ito, maaring gano'n ka, napakabait mo, maalaga ka, mapagmahal, mapagkakatiwalaan ka, as in nagmamahal ka ng tunay sa person mo, gano'n. Or it could be your person towards you, you know? So, pupuwedeng ikaw 'yan or pupuwedeng yung person mo 'yan sa'yo, 'no? So, what else? We have the Eight of Winter. Si Eight of Winter, maaari 'no, na ang iba sa inyo sa ngayon pupuwedeng, alam mo 'yun, yung parang yung parang nagkukulang ng tiwala sa sarili, you know? Pupuwedeng pa pa anong tawag dito, palipat-lipat yung isip, paiba-iba, 'di ba? Kasi maybe that's because of nagkukulang ng self-confidence. Kaya po puwedeng kunyari ngayon meron kang maiisip, meron kang idea, na parang sigurado ka na gustong-gusto mo 'tong gawin. Tapos mamaya kapag, nagpe-prepare ka na kung anong mga kakailanganin mo, papaano mo gagawin ito, tapos parang all of a sudden magkakaroon ka ng cold feet, 'no? Alam mo 'yun, yung parang bigla kang parang, "Kaya ko ba 'to? Ayaw ko na lang kasi kakayanin ko ba 'to?" Yung parang ano ka, urong-sulong, 'yun, thank you spirit. Yung parang urong-sulong ang iba sa inyo. So, pupuwedeng may gano'ng ganap 'no, ang iba sa inyo. So, what else? We have the Queen of Winter, ayan. So, maaari din ngayon, Leo, na kailangan mo talaga na pag-isipan mabuti, you know, yung inyong sitwasyon. Kasi pupuwede na kaya siguro ang iba sa inyo 'no, since this is a collective reading, pupuwedeng merong mga mensahe dito na magre-resonate sa inyo, may hindi. So, just take as it resonates. But for some of you, maaari na ang iba sa inyo kaya hindi kayo tuluyang umaalagwa sa buhay, hindi kayo tuluyang, nagtatagumpay 'no, sa career ninyo or sa trabaho ninyo or sa kung ano man yung mga, ginagawa ninyo para sa buhay ninyo. Kasi maaaring yun nga, urong-sulong kayo or pupuwede kasi na merong mga negative 'no, negative energy, nagne-negative thoughts kayo, kaya maaaring yun ang pumipigil sa inyo, you know? Kaya siguro, now is the time 'no, na siguro bigyan ninyo ng pagkakataon yung sarili ninyo na makapag-reflect, reflect on the things that are happening in your life sa ngayon. Pagmuni-munihan ninyo, pag-isipan ninyo, 'di ba, bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako, 'di ba? Anong diperensiya, anong problema, saan ako nagkukulang, saan ako nagkakamali, so that you'd be able to figure out what's wrong, 'di ba? Kasi lahat naman tayo, we are all equipped with what we need to succeed. Lahat tayo meron tayong capabilities. Lahat tayo binigyan ng divine universe ng talent, ng gifts, 'di ba? Meron tayong mga na-acquire na mga skills along our life's journey, 'di ba? Lahat tayo equipped with what we need para tayo ay mag-succeed sa buhay. Pero maaari na ang iba sa inyo nagtatanong sa sarili ninyo, bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako sa sitwasyon ko? So maybe it's about time now for you to reflect on that para ma-figure out mo kung ano yung diperensiya, 'di ba? Para maaari kasi na dahil siguro sa negative thinking ninyo, maaaring 'yun ang nagho-hold back sa inyo or kung ano man mga
experiences ninyo siguro in the past, 'di ba? Na po pwedeng yun ang nagho-hold back sa'yo, yung mga gano'n. So, whatever it is, 'di ba, that doesn't serve your best interest anymore, siguro it's about time na for you to release them, let them go out of your life, 'di ba? Now is the time for you to focus on, pag-aano, move on na, pag-mo-move forward na sa buhay. Kasi sayang ng oras, sayang ng mga opportunities na nandiya diyan, 'di ba? Kaya kung ano man ito na ma-fi-figure out ninyo na hindi naman nakakatulong sa'yo or kumbaga sila nagiging dahilan kung bakit nai-stuck ka. So, might as well let it go. Okay? At maaari din ang iba sa inyo sa ngayon, maybe you are focused on different areas of life lang at maaaring, kunyari, maaari yung love life ninyo napapabayaan or maaari yung career ninyo napapabayaan kasi maaaring nafo-focus lang kayo sa kung anumang areas of life lang, 'di ba? So, always remember as well na kailangan din natin ng balanse sa lahat, okay? Para titignan ninyo kung ano yung kailangan at hindi, 'di ba? Kaya siguro ang iba, 'di ba, pupuwedeng kunyari sa career ninyo, maaaring yun ngayon ang nani-neglect ninyo. So, focus on your career now, bumawi ka, 'di ba? So, what else? We have the Six of Summer. Ayan. So, possible 'no na meron ditong reconnection na mangyayari. Pupuwedeng makikipag-reconnect ka ngayon sa mga kaibigan mo, maaaring may mga, childhood friends ka 'no, na matagal mo nang hindi nakita, matagal mo nang hindi nakakausap. So, maybe now is the time that you will be reconnecting with them or pupuwede rin na meron ditong kunyari, um pagbibisita, 'di ba, sa kung saan kayo lumaki, saan kayo pinanganak. Maaaring nami-miss din ninyo yung mga tao doon na maaaring nung bata ka pa hanggang ngayon nandodo'n pa rin sila. So, maybe you're also going to say hi to them or yun, kukumustahin mo sila. Puwedeng gano'n din ang ganap. Or pupuwede rin, 'di ba, na merong magbabalik sa'yo. 'No? Kung ikaw magbabalik sa mga lugar kunyari na na kinalakihan mo, maaari din na may mga tao din na magbabalik sa'yo, 'di ba? O puwedeng bigla na lang merong susulpot diyan na kunyari ex ninyo, ex-jowa ninyo, 'di ba? Maaaring makita mo muli at, makipag-reconnect muli sa'yo or kaibigan, dati ninyong kaibigan, 'di ba? So, pupuwedeng may susulpot din na dati ninyong kaibigan at, magbabalik sa buhay ninyo, possible din 'yon. So, we have the Four of Winter, ayan. So, sabi dito, set aside your concerns now, okay? And you can make a decision later. So, pupuwedeng meron kayong desisyon na kailangang important decision na kailangang gawin sa ngayon, pero 'wag muna kayong magmadaling pagdesisyonan nito, 'no? So, take time for you to rest, take time to relax. Siguro kailangan mo muna na mag magmuni-muni, kailangan mo muna na magkaroon ng, relaxation kasi pupuwedeng ano kayo, nanggagaling kayo sa sitwasyon na na magulo, you know? Pupuwedeng na-confuse kayo or maraming impormasyon ang hawak ninyo kaya mas lalo kayong nalilito, mga gano'n, you know? Kaya ano lang muna, 'di ba? Set aside niyo muna yung mga concerns ninyo at magpahinga, mag-unwind ka muna, mag-relax ka muna, kasi mas magandang mag-isip ng desisyon when you are rested at saka kung ang isip ninyo kalmado, 'di ba? Mas magandang magdesisyon kapagka gano'n muna kayo. Making decisions during mga pagkakataon na magulong isip is not going to be it's not going to yield a good outcome, no? Kunyari, sobra naman kayong masaya, hindi rin maganda kapag gano'n. Yung over the moon ang saya ninyo, that is not the right time as well to make decisions. Kung sobra naman kayong malungkot, depressed, ganyan, hindi yan magandang panahon para magdesisyon. O kaya, ano kayo, takot,
diba? Natatakot, nai-stress, mga ganyan, nag-worry, that is not also the best time to make decisions. Dapat neutral lang kayo or kalmado kayo, no? Yung hindi naman kayo malungkot, hindi naman kayo masyadong masaya, yun ang mga times na magandang magbuo ng desisyon. Kasi neutral ang pakiramdam ninyo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.